Pansin niyo ba na sa tuwing eleksyon dito sa Pilipinas, halos lahat ng politiko nagiging mabait na? Lahat sila nagbibigay ng tulong at tila ang mga problema ay may solusyon na. Pero ang tanong, pagtapos ng botohan, nasa na nga ba sila? Bakit tila bumabalik tayo sa simula? Noong taong 2013, naglabas ng isang kanta ang rapper na si Abra, kasama ang rock singer na si RC Munoz. Ang pamagat, Ilusyon. Hindi lang ito basta hip-hop track na masarap pakinggan sa radyo. Ginawa ang kantang ito para gisingin ang mga Pilipino sa katotohanan. Ang ilusyon ay yung mga bagay na akala natin totoo, pero sa katotohanan, gawa-gawa lang pala. Yun yung mga pangako ng pagbabago na pinapaniwala sa atin tuwing kampanya. Pero drawing lang pala pagdating ng araw. Masyadong matagal na tayong nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan sa mga maling gawain sa lipunan. At ang chorus part naman, parang iyon yung mga boses ng bawat ordinaryong Pilipino na napapagod at nagtatanong, nasa na nga ba ang pagbago? Wala pa rin pala. Bago tayo magsimula, tatanungin muna kita. Para sa'yo, nakikita mo na nga ba ang tunay na pagbabago? O baka naman nakatira ka pa rin sa loob ng isang ilusyon? Kaya halina't ating pakinggan ang critical analysis na inihanda ng aking grupo. Hi, so my name is Elise, and I will be the next to analyze the song Illusion. This song has been sung by two people, which is Abra and Arky, and with the two different people, they have two different singing styles. And so, Abra, who is the rapper, he is the one rapping, and his verses are delivered more fast-paced, aggressive, and he has this very complex Tagalog wordplay, which makes his voice as chaotic as possible to convey the message head-on. So like, he is the noise, he gives the propaganda and the media showcased by the correct people. He delivers that with his lines. On the other hand, for Arky, he gives the more melodic weight. He is more on the emotional weight of the song. He channels that underlying grief and the public slowly becoming awake. So, for the artistic style contrast from both of them, in TLDR is that Abra spits out facts about our society's dysfunction, while Arky voices the toll and resistance from us. Now, we move on to the thematic analysis portion of this analysis. From the name Illusion, the song contrasts the illusions of political propaganda with the harsh reality of today. The song tells us about the corrupt politicians that gives us false hope and feeds us a fantasy that they would make the country a better place during their campaigns, their election eras. And those verses slowly dismantle that image, the verses of the song, by giving us a reality check of what is really happening, and that won't be a cycle we can't break, letting the mass know to not fall for their flowery words again and again until they've proven that they actually do it. And so the LDR is that the ruling class, which is our power politicians, uses superficial promises to gain the masses' favor. And with that, with the song, it is a perfect illusion that we should break. So good day everyone. Our group are tasked to do a critical analysis about the song Illusion by Abra and RC Munoz. So yung kanta na to is all about the problem
and realidad na nararanasan ng mga Pilipino sa lipunan. So for me, yung pinaka-tema ng kanta ay syempre yung pagmulat sa katotohanan. Kasi di ba ginamit yung salitang ilusyon to show and tell na yung pagbabago at pag-unlad na sinasabi ng nakararami is hindi naman talaga nararanasan ng mga tao, ng mga ordinaryong mamamayan natin. Binanggit dito sa kanta yung mga pangunahing suliranin, mga problemang kinakaharap ng Pilipinas tulad ng korupsyon, kawalan ng trabaho, kahirapan, basura, baha, trapiko, kakulangan sa gamot, at yung sa edukasyon. So, syempre, ang pinupoint lang ng kanta is hindi sapat yung puro pangako kung hindi naman nakikita o nararamdaman yung tunay na pagbabago. So, habang pinapakinggan ko yung kantang Ilusyon, is masasabi ko talagang naging effective to. Kasi, direktang ipinahayag yung suliranin ng Pilipinas or ng lipunan natin. While yung sa paggamit naman ng style ni Abra, which is yung pagra-rap, is mas nagbigay ng mas matapang at emotional na paraan ng pagpapahayag. While naman yung sa part ni R.C. Munoz is nakakatulong siya upang mas maging kapansin-pansin yung mensahe ng kanta. So, overall is yung kantang Ilusyon is hindi lang basta kanta lang na nagpapahayag ng suliranin sa lipunan, kundi naging isa na rin siyang panawagan na maging mapanuri tayo at huwag basta-basta maniniwala sa magandang ipinapakita at mga pangako na pagbabago. Kumbaga, nag-iisang paalala na rin tong kanta na to na kailangan nating makita o kailangan nating mamulat sa katotohanan. At syempre, hindi lang dapat tayo naboto ng kung sino lang, maging matalino at magkaroon ng sariling paninindigan. Kasi sabi ko nga kanina, ang pangako ay hindi sapat ang pangako kung hindi naman natin nararamdaman o nakikita ang tunay na pagbabago. Hello everyone, I'm Jericho Legaspi and ngayong araw po ay pag-uusapan po natin ang kanta ni Abra na Ilusyon. Nung napakinggan ko po ang kanta na Abra na Ilusyon ay hindi lang basta kanta ang aking narinig. Habang pinapanood ko po yung music at pinapakinggan ang mga lyrics, napansin ko na pinapakita dito ang mga problemang nararanasan ng maraming Pilipino, lalo na tungkol sa mga pangako ng mga nasa taas. Ang pinaka nakuha kong message sa kanta na ito ay hindi tayo dapat basta maniwala sa mga sinasabi sa atin. Minsan, magandang pakinggan yung mga pangako na sinasabi sa atin. Pero pag nagbago ang mga solusyon sa mga problema at gaganda ang buhay ng mga tao. Pero hindi naman lahat ng pangako ay natutupad. Bilang isang estudyante at kabataan, narealize ko rin na kailangan din nating maging mapanuri lalo na ngayon na maraming impormasyon sa social media na hindi natin dapat napaniwalaan agad-agad. Lahat ng nakikita natin at naririnig, mas mabuting alamin muna natin kung ano ang mga katotohanan or legit ba ito. Sa huli, para sa akin, ang ilusyon ay isang paalala na hindi dapat lahat ng magandang pakinggan ay totoo. Mas dapat na din nating tignan ang mga ginagawa ng isang tao kaysa sa mga pangako niya. At bilang isang Pilipino, responsibilidad din natin na maging aware, mag-isip at gumawa ng tamang desisyon. Dahil minsan, ang pangako ay nagsisimula sa pagiging mapanuri sa kung ano ang pinapaniwalaan natin. Ang nilalaman ng kantang Ilusyon ay yung mga problema na kinakaharap ng Pilipinas. Isa sa problema ay ang kahirapan at ang korupsyon. Dahil ang kahirapan, ito yung nagreresulta ng kawalan ng magandang edukasyon, kawalan ng oportunidad sa trabaho,
at ilang mga pamilya nagsasakripisyo at nagtitiis lamang sa hirap at sakit. Ang korapsyon naman ito ay kawalan ng katapatan ng isang tao. Ito yung dahil sa dami-dami ng tinatago ng gobyerno o kaya binibigay lamang ito kung saan-saan ang mga pondo, hindi naaayos ang mga problema sa Pilipinas na kung saan mas kinakailangan ito ng ating bansa. Kaya sa linya na sakit ng lipunan, kayo ang ebidensya. Sakit oo, pero ngayon ay epidemya. Ito yung dahilan sa epidemya na bibilang sa sistema ng lipunan. Sa halip na ginagamit ito ng maayos ang kanilang mataas na kapangyarihan, inaabuso lamang ito ng gobyerno. Kaya ang ibang tao ay nagiging bulag sa sistema. Sila ay nagkukunwari lamang, walang pakialam sa kapaligiran at ang pagtitiis na mahirap na sistema. Dahil sa mga ginagawa nilang ganyan, hindi nagbabago ang mga nangyayari sa ating bansa. Sila ay nagtatago lamang. Pinapakita sa kanta, ang gobyerno ay laban sa mamamayan. Kaya para sa akin, dapat tayo ay huwag maging bulag sa mga nangyayari sa ating bansa. Huwag tayo magkunwari na walang nangyayari. Tayo dapat ay gumawa ng action at sabihin natin sa kanila na tunay na pagbabago ay hindi lang dinadaan sa salita o pangako lamang, kundi ipakita nila ang mga makakayang gawin para mabawasan ang problema sa Pilipinas. At ayan no, napakinggan naman natin yung mga views and perspective nila about dun sa kanta ni Abra at saka ni RC Munoz na Ilusyon. For me, isa siyang eye-opener para sa ating mga Pilipino. At pinaulit-ulit din dun sa lyrics na sinasabing, huwag nyo kaming gawing mangmang. At makikita din naman natin na marami na talaga mga Pilipino yung mulat sa bulok na sistema ng pamahalaan at ng gobyerno, no? At makikita din natin ito sa panahon natin ngayon. At katulad nito, sa flood control projects, at nitong Agosto lang ay nararanasan natin yung hanging habagat, and halos araw-araw ay umuulan, at ang dulot nun is pagbaha, di ba? At tumambad yung maraming basura sa Paranaque. At doon natin makikita yung bulok na sistema ng pamahalaan when it comes sa urban planning and waste management. And napipilitan yung mga workers na linisin yun kahit na may mga health na panganib sa ating kalusugan. And isa pa to, yung late announcement sa mga class and work suspensions, no. Nakakarating na sa iba't ibang patutunguhan yung mga estudyante at yung mga manggagawa bago pa sila makapag-announce ng pagkansela ng klase, no, at saka ng trabaho. Anong ginagawa nila sa gobyerno, no? At meron naman tayong weather forecasting at nakikita naman nila yung kung may paparating o kung ano yung maaapektuhan ng habagat. Doon natin nakikita yung kung may ginagawa ba talaga sila para sa atin o sadyang kinukuha lang nila yung kaba ng bayan para magpayaman, magparami ng lote, magparami ng kotse, tulad din nung nabanggit sa video. Kaya yung kantang Ilusyon ay isang kanta tungkol sa pagkadismaya, no, nating mga Pilipino. At ipinaulit-ulit din sa kanta na nasa na nga ba ang pagbabago? Nasa na yung mga pangako ng mga government officials na nilagay natin sa pwesto nila. At ayun lamang po ang aking take. At maraming salamat po sa pakikinig sa aming critical analysis tungkol sa kanta ni Abra. Muli, ito po ang Group 3
sa SOSLIT. Thank you po sa pakikinig.